Sa usaping pangkalusugan ngayong umaga, watch out for heat stroke ngayong tag-init. Nangyayari ito kapag nag-overheat ang katawan at hindi nito kaya mag-cool down. Ilan sa mga dahilan nito ang sobrang init at maalinsangang panahon, pagiging sobrang aktibo habang nasa mainit na environment, dehydration at too much direct sun exposure. Ayon sa Department of Health, kabilang sa mga sintomas nito ang warm flushed skin, pagkahilo, panghihina, pagkakaroon ng headache, mataas na lagnat na pumapalo ng 41 degrees Celsius, mabilis na pagtibok ng puso at during extreme cases, convulsion at pagkawalan ng malay. Ano nga ba ang dapat gawin kapag may na heat stroke? Alisin agad ang mga unnecessary clothing. Mag-apply rin ng ice packs lalo na sa mga bahagi ng katawan na may pulso upang makatulong sa pagpapababa ng temperatura ng pasyente. Agad na ilipat sa malilim na lugar, ihiga at i-elevate ang paa. At kung maaari, painumin ng malamig na tubig ang biktima. Ang heat stroke po ay isang medical emergency, kaya pagkatapos ng emergency measures, dapat dalhin ang pasyente agad sa ospital. But of course, prevention is better than the cure. Upang makaiwas po sa heat stroke, iwasan ang matagalang pagbibilad sa araw. As much as possible, bawasan ang pag-inom ng tsaa, kape, soft drinks at alcohol. Uminom ng maraming tubig at i-schedule ang activities sa cooler times of the day, either early morning o pagpapalubog na ang araw. Maging maalam sa mga heat-related illnesses, i-check po ang Panahon TV Facebook page at website to know more about these things, lalo na't inaasahan pa ang mas matataas na temperatura sa mga susunod na araw. Ngayon, i-check po natin ang pagtaya ng panahon sa mga syudad na kabilang sa Southeast Asian nations. Simulan natin sa may Thailand with 27 to 37 degrees Celsius, habang ang Indonesia ay may 23 to 32 degrees Celsius. Maglalaro naman ang temperatura sa pagitan ng 27 to 39 degrees Celsius sa may Lao PDR, habang ang Brunei Darussalam ay may 25 to 33 degrees Celsius. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa iba pang syudad sa Asia. Tulad na lamang dito sa may Hong Kong na may 20 to 23 degrees Celsius, habang ang South Korea ay may 8 to 15 degrees Celsius. Ngayon, i-check naman natin ang pagtaya ng panahon sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan natin sa USA and Canada. Ang Los Angeles ay may 13 to 19 degrees Celsius, habang 3 to 17 degrees Celsius naman sa may Edmonton, Alberta. Sa Asia and the Middle East, maglalaro ang temperatura sa pagitan ng 23 to 35 degrees Celsius sa may Kuwait, habang ang New Delhi ay may 22 to 38 degrees Celsius. Dito naman sa may bandang Europe, inaasahan po ang 10 to 22 degrees Celsius sa may Madrid, habang ang London ay may temperatura sa pagitan ng 5 to 17 degrees Celsius. And finally, sa Australia and New Zealand, asahan po natin ang 8 to 16 degrees Celsius sa may Melbourne, habang ang Wellington ay may 13 to 18 degrees Celsius. And since bukas na ang Earth Hour, narito ang ilang mga tips on taking care of the Earth every day. Una, panatilihing malinis ang inyong kapaligiran. Mag-recycle ng mga cans, bottles, plastics at papers. Magtipid at maging wasto sa paggamit ng ating water resources. Ganon din sa energy, tulad ng pagpapatay sa mga ilaw kung hindi ito kailangan at pagtanggal sa saksakan ng mga hindi ginagamit na appliances. And of course, keep the air clean. Ito ay mga simpleng bagay maaaring gawin sa inyong tahanan na makatulong sa pangangalaga sa ating kalikasan. Samantala, interview with a weather forecaster ang tabayanan sa aming pagbabalik.